parang nagiging matumal na dahil nasisisi, nahuli na yung mga isda. Sila na naghuli? Matumal na talaga, sir. Okay, anong sinabi ng mayor ninyo? Sabi nila, yun daw nila. Tapos pag ilang na naman, balik na naman yung doon. Ang problema po kasi sa mga ordinanse, minsan hindi siya naipapaliwanag ng maayos at nami-misinterpret ng mangingisda. Hindi makakilos ang BIFAR, hindi makakilos ang Department of Agriculture dahil nga po ang tinuturo nila ngayon ay ang local government unit ang dapat kumilos. Mga nagrareklamong mangingisda. Mang Leo, ano bang ginawa ng inyong mayor dyan? Kasi alam ko naman, ang San Vicente, merong bantay dagat. Ang bantay dagat, yan ay sa pamamagitan ng serbisyo ng ating lokal na pamahalaan, San Vicente, Palawan. Okay? Mang Leo, naidulog niyo ba ang problema ninyo sa mayor ninyo dito sa inyong narereklamong inaagawan na kayo ng mga malalaking barko dyan sa pinangingisdaan ninyo? Opo, sir. Apat na dinulog namin, sir. Okay. Anong sinabi ng mayor ninyo? Kasi may bantay dagat kayo riyan. Sabi nila, yun daw nila. Tapos pag ilang na naman, balik na naman yung doon. Okay, sige. Mang Leo, namamataan niyo ba yung mga barko dyan na inaagawan kayo ng isda, yung malalaki na dapat nandun sila sa malayo sa laot, samantala kayo, nandyan lang kayo sa paligid, yung mga 10-kilometer radius na kung saan kayo nangingisda. Nakikita niyo ba yung mga malalaking barko na, kumbaga, nangingisda? Sir, hindi po ito barko. Wala po kung tawagin dito sa amin. Kung sa tinatawag sa BIFAR na small fishing vessel, commercial fishing vessel. So, anong matutulong namin sa inyo? Anong gusto mong hakbang? Anong gusto mong pakilusin si Mayor? Kasi sa parting to, una ang makakatulong sa inyo ay yung Mayor ng San Vicente, si Mayor Ramil Pablico. May ginawa mo si Mayor Ramil Pablico diyan sa reklamo ninyong inaagawan na kayo ng mga talakop of commercial fishing vessel? Wala pong aksyon. Pag nagpupunta kami doon, nagrereklamo, pangakuan kami, tapos mga 2 linggo, wala na naman sila. Tapos pag ilang linggo na, mga isang buwan, nandun na naman sila, magbalik. Meron bang mga bantay dagat sa inyo dyan, sa munisipyo, bantay dagat? Sa munisipyo doon, mayroon silang bantay dagat. Meron bang Maritime Police, Philippine Maritime Police dyan na barko? Siguro mas maganda kausapin na si Mayor Ramil Pablico ng San Vicente, Palawan. Mayor Ramil Pablico, magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga naman po, Sir Ben. Nakaabot na po ba sa inyo, sir, yung reklamo ng mga mangingisda dyan, ang presidente po ng Ali Manguan, ito'y fisher folks na doon sa inyo, kung kanilang reklamo na pinapasok daw po sila ng mga malalaking fishing vessel, natatalo raw po sila, sir. Ano bang problema natin, sir, na pwede matulungan natin? Ito po ay patungkol nga sa reklamo ng Alimanguhan Fisher Folks Association dito sa bayan ng San Vicente. Okay. Mayroon pong mga small commercial fishing vessels na naglalaot dito sa part ng municipal water. Actually, sir, ang ating municipal water po ay nasa 15 kilometers po yan from 15. Okay, 15. ating shoreline. Yes, sir. Ngayon po ay gumawa ng ordinansa yung ating 15 Council Okay. na ina-authorize at nire-regulate po natin ang operation ng small commercial fishing vessels po natin within 10.1 at saka kung makakaya pa nila dito sa 15 kilometers from the shoreline of the municipal water ng ating bayang San Vicente. Fishing vessels natin na ito ay may tonelada lang po na 3 tonelada hanggang hindi nga sila umaabot halos ng 4 na tonelada ang capacity. Dumaan din ito sa public hearing
At ito nga po ng pag-upo natin ay may kasunduan sila ng nakaraan ng Okay. ating dating Mayor Ramir, no, pasensya na po. Matanong ko lang, ano pong ginagawa natin? Kasi maganda naman ang inyong binabanggit na meron pong 15-kilometer radius from the shoreline, meron po tayong ordinansa na ginagawa. Paano po natin na i-apply or na monitor po itong pagtupad ng ating tinatawag na ordinansa? Mayroon po tayong sir na NPC. Ito yung ating Municipal Public Safety and Enforcement team o program na siya po under po dyan yung bantay dagat, bantay gubat. Umiikot din dito sa ating bayan para tignan na itong illegal na mga Alright. Sige po, go ahead, sir. Okay, Mayor, maganda yun na narinig namin sa inyo. Gusto namin marinig yun talaga yung sinasabi yung Philippine Maritime Group na PNP. Philippine Maritime Group, kung meron man. Philippine Coast Guard. Sir, talaga bang merong umiikot na Philippine Maritime Group of Philippine Maritime Police or umiikot dyan at saka yung Philippine Coast Guard? Naaabot po ba kayo, sir, dyan sa lugar na yan para sa enforcement? Sila po ba yung magtataboy para naman yung malayo makapag-fishing itong mga malilit nating mga mangingisda na wala pa sa 15 kilometers? Nandun na siguro mga 8 or 6 kilometers. Matatalo po sila dahil malalaki po yung mga kalaban nila dyan. Yan, tunay-tunilada talaga sa kanila. Yan, may mga malalaki kapareho niyan. Malalaki na yan. Matatalo sila dyan. Sir, tanong lang. Sigurado po ba kayo umiikot yung Philippine Maritime Police natin dyan? Meron bang mga bangka ang Philippine National Police, yung Maritime? At saka, meron bang nagpapatrolya na Philippine Coast Guard para i-enforce? Actually po, sir, wala. Dito lang po yung sa munisipyo lang po na mga bantay dagat natin, speedboat lang po ang ginagamit po natin. Mang Leo, sinabi naman ni Mayor na meron naman daw talagang Philippine Maritime Group, kaya lang Rojas Palawan pa ang Philippine Coast Guard kung nakakaabot. Ano ba talaga ang gusto ninyo mangyari, Mang Leo? Gusto namin yung hindi na makarating dito sa nila, hindi area nila. Kung mayroon sana silang bakit nakakapasok pa rin dito sa hindi nila sinasaway? So yung ibig nyo, Sir Leo, yung mga vessel na binabanggit ninyo ay pumapasok doon sa restricted area nila. Yung dapat na para sa inyo na within the said 15 kilometers, sila ay pumapasok doon. Opo, sir. Namataan nyo ba nakaparada yung kanilang malaking barko, nangingisda, or pauwi na sila? Kasi sabi mo, pauwi na sila. Paano mo nalaman na pauwi na sila? Pauwi na sila, kaya maaga naman yun, sir. Pero, mapauwi. Nakita nyo ba sila nangingisda ng gabi? opo, sir. Kitang-kita nyo? Yes, sir. Meron ba kayong cellphone na nakita ninyo? Nakaparada lang sila, nangingisda sila dun sa laot? Meron kami na dito, sir. Okay. So ang gusto nyo lang, baka kasi siguraduhin lang natin, baka napadaan lang, pero galing sila sa malayo. Nasa 20 kilometro na sa shoreline. Kayo naman hanggang 15 kilometer radius. Kasi, sir, alam namin yung kung saan sila banda. Tinuro sa amin. Doon sila banda sa may islaman doon na isang yung wedge, tinatawag na wedge. Doon sila banda sa laot pa. Pumapasok talaga dito sa aming area. Nauubusan na ba kayo ng isda? Kulang na bang isda ang nahuhuli ninyo dahil nakukuha na nitong mga malalaking fishing boat na to? Opo, sir. Kasi yung pag mag-area sila, tuloy na lang huli. Ilan na lang? Magkano nahuhuli ninyo? Kukunti na lang? Parang nagiging matumal na dahil nasisisi yun. Nahuli na lang yung mga isda? Sila na naghuli? Matumal na talaga, sir. Kailan kayo nag-umpisa na medyo naging matumal ang mga huli ninyo at bumababa ng kita ninyo? Kailan? Matagal na, sir. Matanong ko lang, gaano po ba kadami ang nahuhuli nyong isda ngayon? 10 kilo, minsan. May 20. Di pareho. Okay. Pagdating naman dati, sabihin na natin noon, yung nababanggit mo na wala pa yung mga tao sa lugar, gaano kadami? Marami pa, mga tag 50 kilos. Dati 50 kilos ang nakukuha ninyo. Oo. Pinakamataas na kahuli ninyo, ilang kilo? 100. 100. So 50 to 100 versus ngayon, 10 to 20 na lang yung nakukuha nyo. Tama po ba? Oo, minsan na lang, 5 kilo. 5 kilo yung pinakamababa.
So, sa 10 kilo na huli ninyo, sige, sabihin natin, pinakamababa. Pag binenta ninyo, magkano kikitain sa 10 kilo? 700 o 600. 700, 600. Eh, magkano yung crudo ninyo? Or diesel? 100. Magkano ang kilo ngayon? Kilo? 60 times 2? 120. 120, sir. Ang kinikita nila, magkano daw? 700. Ang kinikita, 700 pesos. Lugi pa sila roon. So, nasa 580 kung hindi ako nagkakamali. Okay, sige. Oh, Mayor, narinig niyo ba kami, Mayor? Apo, Sir Ben. Mayor, kung narinig mo rito, kawawa naman ito mga ngisda ninyo dyan kasi parang palugi sila dyan. 2020 to 2025, nag-umpisa na sila matumal. 10 kilo na lang hanggang 20 kilos na lang nahuhuli nila. Minsan na mga, 5. Minsan 5 pa. Pero doon dati daw, 2020 pababa, 2020, eto na raw. Dati, heydays na 50 kilos na isda ang nahuhuli nila. Tapos 100 kilos na isda. Ngayon, kawawa naman sila, Mayor. Baka magawa natin ng paraan dyan. Sir Ben, ang totoo po niyan ay sila naman yan yung nag-usap nung time na si Mayor pa, ngayon governor na namin, na medyo mag-ano rin sila kasi nga nahihirapan ito yung mga maliliit nating funding. Taga saan po yung mga talakop na yan? Taga anong munisipyo, Mayor? Dito lang po, sa taga San Vicente rin po yan. Mga taga San Vicente rin? Kung tonelada hanggang 4 na tonelada lang po yung yan. Mga maliliit din lang yan. Sige, Mayor, sige, ganito. Okay, kausapin muna natin tong dito, nakikinig sa ating yung sa BIFAR, Northern Palawan, sila yung sinasabi dito yung Fishing Regulatory Officer, si Adelito Castillo. Okay, sir, narinig niyo ba yung concern dito sa atin ng mga fisher folks na San Vicente, yung mga maliliit na medyo matumal na huli nila? At this point, anong recommendation ninyo, sir, para medyo matulungan natin? So una po, para po sa amin, kailangan po natin reviewin yung kanyang ordinansa kasi yun din yung una namin hinanap nung sinabi sa amin nga yung reklamo. Kung yun bang kanilang ordinansa dun sa 10.1 ay nararapat pa ba? Pangalawa, yung dapat pong ordinansa nila o yung 10.1 na pinapayagan yung small scale ay may proper delineation o may marka o may boya kung saan dun lang dapat sila, hindi sila pwedeng bumaba sa 10 at dun sila pwede sa 10.1 pataas sa 15. Ibig sabihin, kinakailangan talaga ng intervention, kinakailangan ng assistance mismo manggagaling or Yes po. lumapit sa inyong LGU. Yes po, kasi nasa loob ng municipal water. So doon lang yung exception sa amin po sa BIFAR. Ang problema po kasi sa mga ordinances, minsan hindi siya naipapaliwanag ng maayos at nami-misinterpret ng mangingisda. Dapat ay yung kanilang ipinapasang mga ordinansa is nakaayon doon sa batas ng national doon sa RA 10654. Okay. Siguro kung kinakailangan nyo na ng tulong ng mga Stay lang kayo. ng BIFAR, pwede silang lumapit sa inyo, pero hindi sila pwedeng gumawa ng hakbang na hanggat walang request na manggagaling sa inyo. Ang problema, baka kasi, Mayor, siguro mag-usap muna kayo ng mga fisher folks. Opo, may patawag na po kami bukas. Sinimbitahan namin sa aming Municipal Fishery Regulatory Board. At Pwede ba ninyo i-live stream, Mayor? Baka pwede kami mag-participate habang gumagawa kayo while nag-observe kami. Is that okay with you? Okay lang po, sir. Okay lang. Okay. Mayor, maraming salamat kung gano'n. Ito yung si Fisher Folk. Maraming salamat din po. Thank you. Yung isa. Okay. Si Leo, nandyan pa ba? Opo, sir. Okay, Sir Leo, magkakaroon daw ng pag-uusap doon kay Mayor Ramir, doon sa San Vicente, kasama ninyo. At makiki-live stream naman din kami or makikiupo kami doon sa meeting via video call. So, tuluyan kami, sir, tututok dito. Okay ba sa inyo? Yes, sir. Okay, Sir Ben. Parang napipilitan lang ata siya. Yes, sir. Happy ka ba, Mang Leo? Opo, sir. Thank you. Sige, kita-kita tayo pagdating sa live stream. Kalayo, okay? Okay, sir. Sa BIFAR, nandiyan pa ba? Yes sir, good morning po. Ganito na lang, sir. Nakuha na. Thank you so much for educating us also kasi medyo nare-refresh yung mind namin doon sa sinasabing yung dynamics, working dynamics ng national at saka local LGU na nakita ko naman pang national po kayo dahil iba po yung kuminsan pag naglalabas sila ng mga regulasyon, pag naglalabas ng ordinansa na hindi kayo nanonotify, doon nagkakaproblema. Ha? Yes. With that, sir, kami nagpapasalamat. Thank you, sir. Ha? Thank you. Thank you po sir, thank you po. Okay. Ito ang problema natin. Mabuti nga ka mo, nakausap natin. So, Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa inyo.
Okay, Attorney Batas, well and good, nandiyan ka na, no? Ito po yung dahilan kung bakit pinapanukala natin magkaroon po ng panibagong pagtingin. An oversight look, kumbaga, dito po sa Local Government Code of 1991. Yun doon pa lamang po sa titulo ng batas, Ginoong Ben Tulfo, 1991, 2025 na po ngayon, at marami na pong hamon sa buhay ng mga magsasaka. Marami na pong hamon sa buhay ng mga local government units. Ang nangyayari po ngayon, gagaya po ng ikinukwento sa atin dito sa papitag mo, hindi makakilos ang BIFAR, hindi makakilos ang Department of Agriculture dahil nga po, ang tinuturo nila ngayon ay ang local government unit ang dapat kumilos. Kailangan pong ma-revisa ito, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, at magkaroon ng pagrepaso upang itong sitwasyon maremedyohan at maitampok ang kapakanan ng mamamayan. Yun po ang nais ng Ipabitag Mo Incorporated. Attorney Batas, no, meron din nabanggit kanina ang ating BIFAR na kung saan they want to assist and possibly review yung mga ordinansa na pinapasa ng lokal. But of course, with the approval ng lokal. Kasi attorney, may nabanggit na point na BIFAR na kung saan posible nagpasa ng ordinansa ng lokal na hindi naman angkop or not anymore applicable sa current standards today. Yun po yung masama, Ginoong Carl, Ginoong Ben, sapagkat pagka po ganyan, nagiging parang makipot po yung pananaw. Kabayo po na may takip ang mata doon sa magkabilang gilid ng kalsada at kung ano lang yung gustong makita doon sa harap, yun na lang po tinitignan. Ang ibig ko pong sabihin dito, marami na pong teknikalidad. Gaya po na binabanggit ninyo, lalo na po yung mga exclusive economic zones, sa mga ganyang issue, yung pong mga fishing rights, mga fishing grounds. Pagka po ito, pinamahagi lang natin talaga. Gaya po na sinasabi ng Local Government Code of 1991. Yes. Dito po, sa pamamahala ng mga pamahalaang lokal, marami po ang problemang kakaharapin. Kaya po dapat i-repaso yan, baguhin yan, at bigyan ng pansin, lalo na po itong mga nakaka-apekto pang-araw-araw na buhay ng mamamayang Pilipino. Yung pong mga maliliit, Ginoong Carl, Ginoong Ben. Yung detach ng sinasabing the national law over local law, nagkakasulungatan kaya naiipit yung malalaking negosyo. Yun pong aming nakita. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po. Magandang araw po. Magandang tanghali sa ating lahat. Kami po ay nagpapasalamat kay Sir Ben Tulfo. Pasalamat po kami na yung tinugunan ng aming hinanaing, aming problema tungkol ito sa aming panagat sa Talakop na iyong inaksyonan. At nagpapasalamat din po kami sa aming mayor, din sa aming kapitan. Sila ay nakig-meeting po sa amin upang kami magkasundo sa aming pinag-usapan na tungkol ito sa Talakop at sa aming maliit na mga isda. At nagpunta dito sa amin yung aming infirmary na amin po itong pinagkasunduan na yung area ng Talakop doon na sa 10.1 kung gusto nila maglaot. Maraming salamat po, Sir Ben. Yung pong aming pasasalamat kay Sir Ben Tulfo sa kanyang programa na ibitag. Naway marami ka pa matulungan na katulad namin ng mga isda. Naway pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos.